Mga kapatid, alam ko po sa inyo, sa bawat isa sa inyo, na itong panahon na ito ay talagang mahirap ang buhay. Nag-uulan, gusto mo magtrabaho, hindi makapagtrabaho dahil nga po yung ulan nandyan. Mabuti po yung mga nagtatrabaho sa opisina, medyo safe sila, pero katulad po namin na nagtatrabaho sa labas, medyo mahirap po yan, nag-uulan. Andiyan na po si Nanay Loring, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang ating pong message ngayong umaga, nagawa po ang message natin para po ang bawat isa sa atin ay ma-encourage. Magamat alam ko po, ng bawat isa sa atin, ito nga po ay meron po tayong kakaharapin. Sabi nga po na okasyon, talagang ito po ay naroon. Meron po tayong mga gastusin na kailangan po nating i-provide. Kaya naman yung pumensahe natin ngayong umagang ito ay nawa po kapulutan po natin ng aral at magbigay po sa atin ng encouragement at sa lahat lakas ng loob. Ano po? Ang ating pong topic ngayong umaga ay matatagpuan po doon sa, ito po ay paborito ng aking pong isang mentor. Actually, ito po ay pinaprint pa doon po sa Planas, Porac. Philippians chapter 4, verse 19. Sino po ang nakaka-memorize ng Philippians chapter 4, verse 19? Amen. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Ayun po yung ating maging topic ngayong umagang ito, mga kapatid. Pagpasensyaan niyo po si Pastor, kaya medyo pa siya dahil nga pasumpong-sumpong pa rin po yung aking pong nararamdaman ngayon. Pero ako po, sa tulong po ng Panginoon, alam ko po na itong oras na ito ay pagagalingin ako ng Lord at ang kanyang pong mensahe ay may deliver na maayos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sige mga kapatid, makipagbukas po kayo sa Philippians chapter 4. Mag-start po tayo doon sa 10 hanggang 20. Mga kapatid, napakadaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos kapag ang sitwasyon natin ay maayos at maganda. Kung lahat po, sabi nga, everything is going smoothly or napakaganda ng daloy ng lahat-lahat sa ating buhay, mga kapatid. Pero paano kung baligtad ang sitwasyon? Walang trabaho, walang income, o kaya, may karamdaman at hindi makapagtrabaho at walang kasiguruhan ng araw ng bukas. Para bang sino po yung nakakaalam ng awitin na sabi po nung awitin, tila ba kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap ang siya'y pasalamatan. So makita po natin, masasabi pa kaya natin yung Philippians chapter 4, verse 19. Ayan po yung pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, ngayong umagang ito. Hence na nandyan po yung ating pong anniversary na ang bawat isa po sa atin ay tunay, sabi nga po na magagamit. Hindi lang po physical, kung hindi maging sa financial, ay talagang tayo po ay gaganap bago po yung ating pong anniversary. Kaya naman ang topic po natin ngayong umagang ito, nawa po ay makapagbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, anuman ang ating ginagawa para sa Panginoon, hindi po ito mawawalan ng saysay. Sabi ng salita ng Diyos, in due time.
i-reward kayo ng Panginoon. Kaya sa umagang ito mga kapatid, bago po natin tuluyang pag-aralan ng kanyang mga salita, inaanyayahan ko po kayong tumayo bilang paggalang at pagrespeto sa ating buhay at makapangyarihang Panginoon. Tayo po ngayon ay mananalangin bago natin basahin ang kanya pong mga salita. Tayo po'y sumandaling pumikit, yumuko at tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyo. Bagamat masungit ng panahon, O Lord, bagamat laganap, Panginoon, ang baha, maging ang mga kahirapan sa labas, Lord, patuloy po, Panginoon, aming nararamdaman, Panginoon, ang iyo pong pagmamahal sa bawat isa. Salamat, Lord, sapagkat patuloy, O Lord, mo kaming ginigising sa isang umaga na may panibagong lakas ng aming katawan. Salamat, Lord, sa pagpuprovide mo, Panginoon, sa lahat ng aming po mga gagamitin, sa lahat, Lord, ng aming mga pangangailangan. Sa oras po na ito, O Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, dumadalangin, Panginoon, nagpupuri sa iyong pangalan, O Lord. Dalangin ko, Lord, ng iyong pong gawain ngayong umagang ito. Patuloy, Lord, na samahan mo kami, puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pong kapangyarihan, ng iyong banal na espiritu, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay, Lord. Hallelujah. Ay maramdaman, Panginoon, ang iyong presensya. Dalangin ko, Lord, ng bawat isa na makikinig, O Lord, ng iyong salita, ngayon pa lamang, Panginoon, i-prepare mo na, Panginoon, ang puso at isip ng bawat isa upang ang lahat ng aming pong mapag-aaralan ng iyong mga salita ay tunay, O Diyos, na aming pong maunawaan. Ako po, Lord, na yung gagamitin bilang channel ng iyong salita, gamitin mo lamang po, O Panginoon, ayon sa iyong nais, ayon sa iyong kagustuhan. Wala po akong kakayanan, Panginoon. Hallelujah. Ibaba mo po ako, Panginoon, sa pinakamababa. Tanging ikaw, Lord, ang aming pong makita. Hindi po ang aking boses, hindi po ang aking pagkatao, Panginoon, kundi pa naman, Lord, kayo po, Panginoon, apat na sulok ng sambahang ito. Kaya nawa, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at higit sa lahat, Lord, hallelujah, anong uri ng espiritu na maaring makasagabal sa gawain mo ngayong umagang ito, aming patuloy, Lord, na masuway sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Aming mga kapatid, hindi po namin kasama, nasan man sila, Lord, patuloy ko pong dalangin, ingatan mo sila at pagpalain. Hallelujah. Lord, patuloy po, Panginoon, ng iyong pong mensahe ngayong araw na ito, nawa, O Diyos, ay magrema, Panginoon, sa aming pong mga puso. Sa aming mga isipan at ito po, Lord, ay magbigay ng kalakasan, magbigay ng encouragement sa bawat isa sa amin. Minsan pa, O Lord, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang lahat ng kadakilaan, ito po ang aming samot dalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Sumasabay po ang lakas ng buhos ng ulan. Mga kapatid, makipagbasa po kayo sa akin dito sa Philippians chapter 4, verse 10 hanggang 20. Sabi po rito, sabi po ni Pablo, mga kapatid, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil kayo ay pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap.
Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, iginagagalak ko ang inyong pagdamay sa akin, mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin mga pangangailangan nung umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. 19, mga kapatid, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Nabanggit ko kanina, mga kapatid, napakadaling sabihin nagtitiwala tayo sa Diyos kapag sitwasyon natin ay maayos at masagana. Pero paano kung baligtad ang sitwasyon? Walang trabaho, walang income, o kaya may karamdaman at hindi makapagtrabaho at walang kasiguruhan ang araw ng bukas. Mga kapatid, upang maunawaan natin ang teksto natin ngayong umagang ito, nating pag-aaralan, mahalagang tingnan muna po natin kung bakit naisulat ni Apostol Pablo yung ating pong binasa kanina. Nasaan po si Apostol Pablo nung siya po ay nagsulat ng liham para sa mga taga-Pilipos? Siya po ay nasa kulungan. Kaya pat na itanong ko sa inyo, mga kapatid, kanina, madaling sabihin na naglilingkod tayo sa Diyos kung ang lahat ay nakaayon sa ating mga kagustuhan, sitting pretty tayo, talagang okay ang lahat. Pero si Pablo, nung sulatan niya po ang mga taga-Pilipos, mga kapatid, siya po ay nasa bilangguan. Ang iglesia sa Pilipos ay nagpadala ng tulong pinansyal at material kay Pablo sa pamamagitan ni Epaprodito. Dahil sa kanilang pagiging bukas palad at pagtulong sa gawain ng Diyos, kahit sila mismo ay hindi rin labis ang yaman. Doon pa lamang, mga kapatid, makikita natin, yung mga taga-Pilipos, bagamat sila ay hikahos, bagamat hindi po ganon, sabi nga po, yung kanilang kabuhayan, pero nakuha pa po nilang makapagbigay at makatulong kay Pablo. Pinaalalahanan sila ni Pablo na ang Diyos ang magbabalik at magpupuno ng kanilang sariling mga pangangailangan. Kanina, mga kapatid, bago natin umpisahin yung pong message, nabanggit ko po sa inyo, tayo po ay nakaharap ngayon. Sabi po, doon po sa ating pong gaganapin na anniversary next week. Na alam naman po natin, ang bawat isa ay talagang naroroon, hindi lang po ang kanila pong mga physical na katawan, ang talagang inaalay nila sa gawain ng Panginoon, kundi pa naman yung oras, maging yung kanila pong mga kabuhayan. Kaya naman sabi po ni Pablo, nagpaalala siya sa mga taga-Pilipos.
Ang magbabalik at magpupuno ng kanilang sariling pangangailangan ay ang Diyos. Kaya hindi sa bawat isa sa atin, mga kapatid, pag nakita ng Diyos ang laman ng ating mga puso, kung paano po tayo, sabi nga po, ka-eager, kung gaano tayo ka-bless, na mag-bless. Bless na bless po, Kung gaano po tayo, sabi nga po, ano po ba ang katapat na word para sabihin na ang bawat isa ay tunay na nagpapagamit sa Diyos, naroroon yung galak sa tuwing sila po ay magbabahagi sa simbahan. Ito man po ay kanilang mga pisikal na katawan para po maglinis. Oh, by the way, salamat po sa Panginoon. Yung pong karatula natin, nandun na, nakatayo na. Salamat sa Diyos. Ang Diyos po ang patuloy na magbalik sa inyo at magpala sa mga kamay na ginamit para po magkaroon po ng karatula doon. Nga lang, meron daw pong naligaw nung nakaraan. Salamat sa Panginoon. Ano po? Alam niyo mga kapatid, ito raw po ay sign. Ito raw po ay simbolo na kung saan ang church ng Panginoon ay talagang, umuunlad. Hindi lang po doon sa mga persecution, hindi lang po doon sa kumisan, meron po mga pagkakataon na hindi po nagkakaintindihan. Pero alam niyo mga kapatid, despite na ganun po ang nangyayari, lagi po tayong tumatayo, lagi tayong nakatayo para sa Panginoon at para sa bawat isa sa atin. Ito raw po yung sign na kung saan ang bawat isa ay tunay po. Sabi nga po, na nagmamatured. Hindi lamang po sa ating mga physical na katawan, kundi maging sa ating po mga spiritual na pangangatawan. Bagamat kung minsan, sabi nga po, may mga tampuhan. Totoo po ba yun? May mga matatampuhin pa po ba rito sa ating pong church? Alam niyo, di naman po kasi mawawala kung minsan yan Pero isang mahalagang bagay po, bagamat nagkakatampuhan, bumabalik at bumabalik pa rin doon sa dati na kung saan nagmamahalan at higit sa lahat, nag-uunawaan. Amen? Ayaw niyo po yata, walang nag-amen Amen. Hallelujah. Sana po tayo. So yun po. Ano man daw po ang ating gawin para sa Panginoon, ang Diyos po ang magbabalik sa atin yan. 1,000-fold. Madalas ko pong binibigyan ng ilustrasyon. Pagka pong ating mga palad ay nakabukas, mga kapatid, pag literal na naglaglag ng biyaya ang Panginoon, pag nakabukas ang ating palad, marami tayong masasalo. Pero pag ang ating palad ay tikom, mga kapatid, meron man pong atin man pong misalalakin, manakbagya mo rin. Ano po? Alam niyo mga kapatid, kung bakit ito po ang napiling message ngayong umaga para po palakasin ang ating loob. Dahil alam ko po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, yun nga po, darating yung ating pong gastusan, nariyan yung ating anniversary, na ang bawat isa ay talagang nagpalabas ng kanila pong, ng laman ng kanilang mga bulsa. Tandaan nyo mga kapatid, ano man ang ginawa nyo sa Panginoon, ito po'y ibabalik ng Diyos sa inyo. Ano po ang promise ni Lord? Di po ba? Siya lang ang nakakaalam ng mga plano niya sa atin. Pagka po nakita niya ang ating mga puso, maging ang ating pong mga kamay, ay generous na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Makikita po ng Panginoon yan. Wala pong nakakubli sa mata ng Panginoon na hindi po niya bibigyan po. Sabi nga po, ng gantimpala pagdating ng araw.
Naalala ko po tuloy yung, ito na, banggit ko na po sa inyo mga kapatid, pagka po may binabautismuhan, no? Pagka tinawag daw po kayo, sino na po yung mga nabaptize dito mga kapatid? Amen. Halos lahat na, ano? Pagka daw tinawag po kayo para i-baptize, huwag nyo nang isipin kung meron kayong wallet or papano. Pastor, alisin ko lang sandali wallet ko. Sabi nung pastor, sige, pabayaan mo dyan yan para kasamang mabaptize yan. Hallelujah. Ang Panginoon ang babalik sa atin. Ano man ang ating pong ginagawa sa loob ng kanyang iglesia. Maging kay Pablo, mga kapatid, sa gitna ng kadiliman sa bilangguan, nakagawa siya ng sulat para sa mga taga-Pilipos at natuklasan niya ang lihim ng tunay na kasiyahan at ganap na pagtitiwala sa probisyon ng Diyos. Ano po yun mga kapatid? Yung contentment. Sabi ni Pablo, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Ganon po pala mga kapatid. Pag nakita ng Panginoon na meron ka pong contentment, meron tayong contentment, maliit man na bagay ang meron tayo. Makita ni Lord na talagang naroon po, na talagang ipinagpapasalamat natin. Sino po ang nakakita dito sa social media na isang bata, ano po? Meron siyang kanin, may sabaw, hindi naman po, hindi ko na po maalala kung ano po ang kanyang ulam. Pero alam niyo mga kapatid, nakaluhod siya at nananalangin sa Panginoon. Tumutuloy yung luha ng bata. Sign daw po yun mga kapatid na sa Panginoon, kahit na ano ang meron tayo kasalukuyan, na nagiging kontento tayo na mayroon tayo at ipinagpapasalamat natin ito sa Panginoon, ito raw po yung sign na talagang ibinebless tayo ng Panginoon. Bakit? Bakit po i-bless tayo ng Lord? Sa isang maliit po na pagpapala na alam naman ng Lord na ibinigay, sabi niya, testingin ko nga itong anak kong ito. Bigyan ko siya ng pagpapala na ganito. Titingnan ko kung pasasalamatan ako. Nagpasalamat tayo. Dahil na, katulad ni Pablo, natutunan natin yung lihim ng kasiyahan at ganap na pagtitiwala sa provision ng Diyos, yung pong contentment. Sabi ng Lord, anak, diyan sa maliit na pagpapala ay talagang tumatalon ka sa tuwa. Sa maliit na pagpapala, talagang satisfied ka. Sa susunod, anak, dodoblihin ko yung pagpapala na yan na ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon. Nakita at natuklasan ni Pablo kung paano makontento, kung ano ang mayroon siya. Kaya naman ang Panginoon, ano po, ay nangusap sa mga taga-Pilipos. Kaya ano po ang tinatanggap ni Pablo? May financial, may material na ipinadala ang mga taga-Pilipos sa kanya. Makita niyo mga kapatid ang hiwaga ng pagkilos ng Diyos. Hindi po siya gagamit sa mga taong talagang sobra-sobra na lamang ang kanilang pagpapala para itulong sa mga tao. O para itulong sa kanya pong lingkod. Dahil gusto ng Diyos. Yung pong pagpapala na tatamasahin ng kaniyang lingkod ay tunay na galing sa kanya. Hindi po ito galing lamang doon sa kagagawa ng lakas ng tao. Para ito po'y tunay, sabi nga po, na maramdaman at tunay nga po na ito po ay ma-enjoy. Mga kapatid, maging ang mundong ito, ano po? Sino po ang nakarinig sa inyo, ano po? Na pagka, alam ko si Brother Ney, makaka-relate po rito sa akin po sasabihin, ano? Madalas ito po yung narinig ko sa kanya. Pagka, nakarinig na po ba kayo, pagka yun daw pong pera ay easy money, madali din mawala? Hello? Pero pagka ang pera
na nasa iyong bulsa ay talagang pinagpaguran at ito'y iniluhod mo sa Panginoon at ipinanalangin na talagang ito po'y galing sa Panginoon, ito po ay magtatagal. Naniniwala po ba kayo ron, mga kapatid? Magtatagal. Dahil ito po yung puro, talagang galing sa Panginoon. At the same time, katulad ni Pablo, naranasan po nating makontento. Hindi raw po katulad po ng butones. Ang butones daw po kung kailan lumalaki, yun daw po suwiho ay lumalaki rin. Tagalogin po natin yung suwiho. Alam niyo po yung suwiho? Yung butas na pinaglalagyan ng butones. Pagka daw po ang tao ay hindi natutunan yung pong tinatawag na contentment, parang butones. Pag lumaki ang butones, lumalaki rin ang kanyang butas. Parang ang tao na kung hindi niya po matututunan yung pong contentment, pag lumalaki ang kanya pong source of income, lumalaki rin ang kanyang mga gastusin. Bakit po? Ba't lumalaki ang kanyang mga gastusin? Katulad na lamang po, mga kapatid, yung the parable of a foolish man. Marami na akong pera. Yung mga hindi ko nabibili nun, mabibili ko na. Kadalasan, ganun po ang kaisipan ng isang taong wala sa kanya ang contentment. Bili ng bili kahit na hindi po ito kailangan. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, lumalaki ang kanyang expenses. Sabi ni Pablo, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Mga kapatid, ano po ang kasunod noon? Basahin natin. Alam ko kung paano magkikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Dagdag pa ni Apostol Pablo, sabi po niya, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ibinabalik agad sa Panginoon ang credit. Yan, mga kapatid, pag-aralan po natin, himayin po natin yung ating pong pinag-aralan. Mag-focus lang po tayo doon sa dalawa. Doon po sa verse 13 at verse 19. Yung verse 13, sabi po rito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayong ang sabi po doon sa 19 ay, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Meron po tayong apat na puntos na pag-aaralan ngayong umagang ito, mga kapatid. Number 1, transformation of heart and mind. Binabago yung ating pong puso at isip. Kaya naman, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na contentment. Sabi ni Pablo, ang lahat ay kayang gawin doon po sa verse 13. Makikita natin, mga kapatid, ang kakayahang magtiis, masagana man o mahirap, busog man o gutom. Ang lakas na ibinibigay ni Kristo ay hindi lamang para baguhin ang ating mahirap na sitwasyon, kundi para baguhin at patatagin ang ating puso habang nasa loob tayo ng sitwasyon. Hello?
transformation of heart and mind. Dahil meron pong contentment, mga kapatid, no. Dahil binago po ng Diyos ang ating mga puso sa loob ng ating pinagdaraanan na mayroon tayong sitwasyong kasalukuyan, ang resulta po nito ay contentment. Mga kapatid, ulitin ko po sa inyo mga kapatid, ang salitang ang lahat ay kayang gawin, base po rito sa verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang kakayahang magtiis, masagana man o maghirap, busog man o gutom, ang lakas na ibinibigay ni Kristo ay hindi lamang para baguhin ang ating mga sitwasyon. Hindi raw lamang para baguhin ang mahirap nating sitwasyon, kundi para baguhin at patatagin ang ating puso habang nasa loob tayo ng kasalukuyang sitwasyon. Ano sinasabi mga kapatid dun sa Isaiah chapter 40 verse 29 at saka 31? Basahin natin mga kapatid. Sabi mo sa 29, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kaya naman mga kapatid, sabi po rito, binabago ang sitwasyon. Kahit ito'y mahirap, pinapatatag ang ating puso habang nasa loob tayo ng sitwasyong iyon. Isaiah chapter 40 verse 29, sabi po rito, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Doon po sa 31. Ito po'y kabisado ng maraming Christian. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen? Yun po pala ang sitwasyon ni Pablo. Mga kapatid. Next, number 2. Bilisan na po natin. Our need, not our wants. Yun daw pong ating mga kailangan at hindi lang po yung ating mga kagustuhan. Magkaiba ang ating mga kailangan kaysa sa gusto lamang. Hindi niya ipinangako ang lahat ng ating gusto, kundi ang tunay nating mga pangangailangan. Nakita po natin yung pagkakaiba mga kapatid, ano? Alam ng Diyos kung ano po ang kailangan natin araw-araw. Alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon natin at mga pinagdaraanan natin araw-araw sa ating buhay. Kung meron tayong karamdaman, alam ng Diyos. Kung meron tayong kakapusan, alam ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, magkaiba yung pong ating mga kagustuhan o yung mga gusto lamang kesa sa ating mga kailangan. Ano-ano po ito mga kapatid? Physical, material, emotional, at spiritual. Upang matupad ang kanyang layunin sa ating buhay. Ano po mga kapatid? Ang mga bagay na ito, kailangan gawin ng Diyos sa atin. Matuto po tayo na malaman mga kapatid, yung pong ating mga pangangailangan, hindi lamang po yung ating po mga kagustuhan. Pero, isang bagay mga kapatid na nais ko pong ipaalala sa inyo. Hindi lamang po
binabanggit na sabi na kailangan. Kung minsan may bonus pa po ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi lamang yung ating mga pangangailangan ang kanyang pinuprovide. Kung minsan, pati yung ating mga wants ay ibinibigay ng ating Diyos. Sa paanong paraan? Bakit pati yung ating mga wants, sometimes ito po ibinibigay ng Diyos sa atin? Bakit? Ito po'y nakadepende, mga kapatid, kung paano natin, kinakausap ang Panginoon. Speaking of kinakausap, okay, sabihin po natin literally, kinakausap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Alam niyo po ba, mga kapatid, meron pong tinatawag na body language ang Christian. Kung ano tayo, kung paano tayo gumalaw, kung paano tayo makitungo sa mga tao na ating pong nakakasalamuha, at kung paano eksakto yung ating pamumuhay araw-araw, pag nakita po ng Panginoon, higit pa doon sa pakikipag-usap natin sa Panginoon, that biringgin ng Diyos at tutugunin ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Halimbawa po, mga kapatid, isang example ng body language ng isang Kristiyano. Ito po'y parabulo na sinabi ng Panginoon. Pag nakakita ka ng isang kapatid na talagang nahihirapan, nagugutom, bilang isang Kristiyano, i-encourage mo yan, kapatid, kumain ka. Inupuan mo siya sa tabi at inupuan mo, kumain ka, kapatid. Kumain ka, kapatid. Sa palagay nyo, meron body language? Wala. Puro salita. Pero kung ikaw ay Kristiyano na tunay, sabi nga, na hindi lamang sa panalangin nakikipag-usap ka sa Diyos, kundi pati ang buhay mo ay pinagkaloob mo sa Panginoon, the moment na nagsasabi ka sa iyong kapatid na kumain ka, kapatid, ito ang pagkain, kapatid, kumain ka. Na ibig sabihin, buong katawan, body language, pati galaw, desisyon, lahat ginagawa mo. Dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Sinisiguro ko sa iyo, kapatid, ipagkakaloob ng Panginoon, pati ang iyong wants. Bakit? Gusto mo ng pagpapala dahil para meron kang maitulong at mai-sustain doon sa tao na sinasabi mong kumain ka, kapatid. Isa iyon sa mga wants natin. Mga mahal kong magulang at mga kapatid sa ating buhay. Bukod to sa alam ng Diyos kung ano ang ating mga pangangailangan. Meron tayong mga wants, meron tayong mga gusto. Nakita ng Lord, ang ating gusto ay naka-align sa kanyang kalooban. Kaya naman, nabanggit ko po sa inyo, mga kapatid, kung minsan may bonus ang Panginoon sa atin, pati yung ating mga wants ay pagkakalob ng Diyos. Once na alam ng Lord na ito'y magagamit sa kanyang kapurihan. Ano pa po? Mga kapatid, hindi lamang po, sabi nga po, sa mga material na bagay, tayo pagpapalain ng Diyos. Oo, nandyan, gumagawa ang kaaway. Naririyan na hindi ka man niya maharang doon sa paraan na kagustuhan ng kaaway, merong ibang gustong gawin ang kaaway. Kaya mga kapatid, ewan ko po kanino ko na po nasabi sa inyo ito, maging mapagbantay po tayo. Bago umabot ang ating pong anniversary, ito po'y lahat ng church na experience po ito. Magdo-double time ang kaaway para po mahadlangan yung pong kapurihan na ibibigay sa Panginoon sa pamamagitan ng madaragdagan na naman na isang taon ang kanyang gawain sa lugar na ito. Ewan ko kanino ko po sinabi sa inyo, mga kapatid, maging mapagbantay tayo. Hindi natin alam kung saang mga area natin bilang magkakapatid na gagamitin ng dyablo para tayo po ay madistract, madisunite. Ano po?
marami tayong makikita na talagang parang ang dating ay bakit ganito si pastor? Bakit ganun si kapatid? Expect natin, kapatid, na mangyayari talaga ito. Dahil nais ng Diyos, sa bawat isa sa atin magkaisa. Ngunit, sabi ng Biblia, ang ating kalaban, ay si Satanas, ay parang leong umaatungal na naghihintay ng pagkakataon para po tayong lahat ay masila. Kaya naman, salamat po sa Panginoon. Dahil ang kalaban, kailanman ay hindi makakapanahig sa lugar na ito. Meron man pong pagkakaiba, sabi nga po. Pero isang bagay ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Iisa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam po mga kapatid, wala pong pagkakaiba sa bawat isa sa atin. Kung ano ang minimithi ng bawat isa, ganun po ang minimithi nating lahat. Kung paano po natin mapaglingkuran ng tapat ang Diyos, at kung paano nating ma-meet, mga kapatid, dalhin tayo ng Diyos doon sa kanyang presensya para pare-pareho po nating maranasan ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya naman, salamat po sa Panginoon. Totoo po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Pag ang tao ay na kay Kristo, we are more than conqueror. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos po mga kapatid, alam niya kung anong mga needs natin at ang ating mga kagustuhan. Kaya naman, lagi po mga kapatid, tayo po, sabi nga po, ang ating mga buhay atin pong italaga na sa ating Panginoon. Next, number 3. Yung po ating pong supporting verse mga kapatid, makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 6. Verse 31 hanggang 33. Doon po sa our needs, not our wants. Talagang palakas ng palakas po ang ulan. Matthew chapter 6. Verse 31. Hanggang 33. Sabi po rito mga kapatid, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo. Ang lahat ng ito. Doon sa 33, mga kapatid. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Ngayon din naman, mga kapatid, ano pong sinasabi ito sa awit 37 verse 25. Makipagbukas kayo sa akin mga kapatid doon sa awit 37 verse 25. Sabi po rito mga kapatid, mula pagkabata't ngayoy tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Kaya alam po ng Panginoon kung ano ang ating mga pangangailangan at kung ano po ang ating mga kagustuhan. Next, number 3, unmeasurable blessing, ang hindi masukat na pagpapala ng Diyos. Sabi po ron, buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos. Mga kapatid,
hindi nagbibigay ang ating Diyos na ginagamit ang mula sa, kundi ayon sa. Kasi pagka mula sa, ito po'y may limitasyon. Pag sinabing ayon sa, ito po'y accordingly, according to. Sabi po doon sa English, ano po? My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Ibig sabihin, pag according, ito po'y malakihan. Walang hanggan, at ito po ay talagang overflowing. Mga kapatid, sa kanyang walang hanggang kayamanan. Sabi po doon sa English, according to His riches and glory. Tingnan po natin mga kapatid kung ano po sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 20. Para lubos po natin itong maunawaan. Ephesians. Efeso chapter 3 verse 20. Nilipad po ng hangin. Sabi po rito, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen. Kaya makita po natin mga kapatid sa ating pinag-aaralan ngayong umaga pong ito, yung pong kayamanan ng Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay na iyan. Walang hanggan. Kaya naman, bago po natin tingnan ang blessing, kailangan po nating hanapin, o bago natin hanapin ang blessing, kailangan natin munang hanapin yung nagbibigay ng blessing, which is ang ating Panginoon. Next! Bilisan na po natin. Ano na pong oras? Bagay, kahit tatapusin po natin, hindi mo na kayo makakauwi. Malakas ang ulan. Amen. Next. Yun po susi ng pagpapala. Key to God's blessing. Mga kapatid, tanong, bakit tinanggap ng mga taga-Pilipos ang pangakong ito? Yung pangako niya, yung sinabi ni Pablo, ano po sinabi ni Pablo doon? Mga kapatid, balikan po natin yung Pilipos. Ano po yung pangako? Sabi po rito, doon po sa verse 15-18. Sabi po rito, alam naman ninyo mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailan ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Pinagpe-pray po ni Pablo ang iglesia sa Pilipos. Sabi niya, nais niya na makatanggap ng masaganang pagpapala. Mga kapatid, ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mga mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Sabi po doon sa 19, dito na po binasbasan
at ibinigay ni Pablo yung pong blessing dito sa mga taga-Pilipos. Sabi po roon, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit tinanggap ng mga taga-Pilipos ang pangako na iyon, mga kapatid? Dahil sila ang naging tapat at bukas palad sa pagtulong sa gawain ng Diyos. Ang provision ng Diyos ay nararanasan ng mas malalim na mga taong marunong ding maging daluyan ng pagpapala. Amen? Ulitin po natin, mga kapatid. Ang provision ng Diyos ay nararanasan ng mas malalim na mga taong marunong ding maging daluyan ng pagpapala at higit sa lahat, ang parehong, mga kapatid, impact sa buhay natin nung pong verse 13 at verse 19. Ulitin ko po yung 13, mga kapatid. Yung pong impact sa buhay natin, sabi doon sa 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yung pong verse 19, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay may impact sa ating buhay. Ang parehong lakas ng dalawang verses na ito, mga kapatid, ay makikita sa ating buhay. Lakas, provision, ay nakasalalay din naman, mga kapatid. Nga lang, sabi nga po, ito'y nakadepende sa relasyon natin kay Kristo na ating Panginoon. Amen? Andito na po tayo sa conclusion. Mga kapatid, nakakaranas po ba ang ilan sa inyo ng kakulangan sa buhay? Nakakaranas po ba tayo na kung minsan parang kikitain natin ngayon din ay ating gagastusin? Malinaw po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kung matututunan lamang po natin na katulad ng ginawa po ng mga taga-Pilipos, ako po'y naniniwala, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, ang mensaheng ito ay atin ang ginagawa sa lukuyan. Na ang bawat isa ay tunay na makikita po natin ang Panginoon ay gumagawa sa ating mga buhay. Balikan po natin yung ating pong pinag-aralan. Bilang conclusion, may pangako dito, mga kapatid, ng Diyos. Pangako ng kasapatan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang kanyang tugon ay naayon sa kanyang dakilang kayamanan. Number 2, paalaala sa pagbibigay. Ang pangakong ito ay ibinigay sa mga taong bukas palad. Kapag tayo ay naglilingkod at nagbabahagi, hindi tayo pababayaan at hindi pa ihintulutan ng Diyos na tayo ay kapusin. Lastly, mga kapatid, panawagan sa pagtitiwala. Huwag tayong mabahala. Ipagkatiwala ang bukas sa Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng yaman sa langit at sa lupa. Nawa, mga kapatid, yung pumaiksing mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito ay tunay na nakapagbukas sa ating mga isipan, maging sa ating mga puso. Na ang Panginoon ay hindi po nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Sabi po doon sa 13, balikan po natin ang pangako ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kung tayo tunay na tagasunod ni Kristo at naniniwala at nananampalataya at nagtitiwala tayo sa Panginoon, ang kalakasan na sinasabi rito ay pagkakalob sa iyo at sa akin, mga kapatid.
lahat ng bagay ay kaya nating gawin. At bilang panghuli, pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kanina po nagtanong ako, nakakaranas po ba tayo ng kawalan sa ating mga buhay? Emptiness? Hindi lang sa ating pong minsan, sa ating mga kaisipan, or maging sa ating pong kabuhayan, kung ito man ay sabi nga emotionally or materially na tayo ay nagkukulang. May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Una, doon po sa 13, sabi niya ron, yung lakas ay pagkakaloob ng Diyos. Sabi sa English, I can do all things through Christ who strengthens me. Pinalalakas tayo ng Diyos. Kaya naman sa oras po na ito mga kapatid, ako'y naniniwala ng bawat isa sa atin ngayon ay pinalakas ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At bilang panghuli, paalaala ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, madalas namin po sinasabi, it's a matter of, sabi nga po, baguhin natin yung ating mindset sa Panginoon. Hindi sa ating pong lakas, hindi sa ating galing, kung hindi sa Panginoon. Sabi ng Biblia, not by might, nor by power, but by the Spirit, said the Lord. Ano man ang ating pinagdaranasan, mga kapatid, kawalan man, sakit man, problema, suliranin, trial sa buhay, matagal na panahon na, pastor, pero bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang aking buhay? Kapatid, makakailangan tayong baguhin. Kailangan mabago yung ating perspektibo sa pagharap natin sa Panginoon. Mabago ang ating mindset. Naisipin natin na sinabi ng Panginoon dito po sa Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang ating lahat ng kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tanong, paano ang relasyon natin sa Diyos? Paano natin isinabubuhay ang kanyang mga salita? Paano natin ito ina-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Nabanggit ko sa inyo kanina mga kapatid, ang isang Kristiyano ay may body language. Sa bawat galaw, desisyon, pagsasalita, maging sa kanya pong mga gawi, maging sa kanya mga hobby, mga libangan, makikita mo na siya ay Kristiyano. Dahil sinabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay hiniwalay na sa mundong ito. Bilang panghuli, ano po sinabi ng Panginoon? Makikita po natin sa John chapter 15 verse 7 bilang encouragement about sa ating mga kapatid. John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever it is and it will be done to you. Sa Tagalog, kung mananatili kayo sa akin at manatili ang salita ko sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ito'y gagawin sa inyo. Kaya ngayong oras na ito mga kapatid, nakakaranas po ba ang bawat isa sa atin na gustong kausapin ng Panginoon? Nais po ba ng bawat isa na maranasan ang masaganang habag ng Diyos sa kanyang buhay? Kung gayon mga kapatid, tumayo po kayong lahat. Habang pumapatak ang malakas na ulan, inaanyayahan ko po ang ating pong mga musicians na pumunta rito sa harapan. Kung nais mo kapatid na maranasan ang breakthrough ng Diyos sa iyong buhay, ngayon pa lamang, umpisahan mong kausapin ng Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, naririnig ko ang iyong hinaing. Naririnig ko, na alam ko ang iyong pinagdaraanan, sabi ng Panginoon. Hindi nawawaglit sa aking isipan. Hindi nawawaglit sa aking mga mata ang iyong pinagdaraanan, kapatid, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Oh God, salamat sa iyo. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Sige kapatid, kausapin natin ang Panginoon sa oras na ito, habang umaawit ang ating mga awit. Hallelujah.
maaaring suriin natin ang ating mga buhay. Kung sa mga panahon na ito ay mayroon pa tayong nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos, right now, in the name of Jesus, atin itong isuko sa Panginoon. Oh God, salamat sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hosanna in the highest. Hallelujah. Yes. Purihin ka, O Lord. Hallelujah. Sige kapatid, ngayong oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. 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 Sige kapatid, kung napipil mo na kausapin ng Panginoon sa oras na ito, kausapin natin ang Panginoon. Kung meron ka mang nais isuko sa Panginoon sa oras na ito, hinaanyayahan kita kapatid na isuko mo ang lahat ng iyan. Anumang kadena ang umahawak sa iyo, parang pagpapala ng Panginoon ay iyong tunay na makamit. Right now, nais ng Diyos na pagpalain tayo. Nais ng Diyos na makawala tayo sa tanikala ng kahirapan. Nais ng Diyos na magawa niya ang mga bagay na gustong gawin niya sa ating mga buhay. Magbukas ka ng puso mo sa Panginoon ngayong oras na ito. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, hindi na kita tatawagin, pumarito sa harapan.
ikaw na naririyan, na nakatayo diyan sa lalagyan mo, anuman ang iyong pinagdaraanan, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, nakikita ng Panginoon. Alisin mo sa iyong isip, sa iyong puso, ang doubt. Paniwalaan mo ang Panginoon na mayroong gagawin sa iyo sa oras na ito. Oh God, hallelujah. Hallelujah. We believe, Lord, something good is going to happen right now in this place, Lord. Oh, hallelujah. Lord, dinggin mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nagbubukas sa kanilang puso ngayong oras na ito. Pumasok ka. Minsan pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagharian mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Umupo ka, Panginoon, sa trono ng aming mga puso. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na tunay na nagbukas sa kanilang puso ngayong oras na ito. Minsan pa, italaga ang kanila pong mga buhay sa iyo. At patuloy, Lord, sa oras po na ito, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, anuman, Lord, ang umaalipin, anuman, Lord, ang humahawak sa amin na gawa ng kaaway right now in the name of Jesus. Hallelujah. Ito man ay tanikala ng bisyo, ito man ay tanikala ng kasalanan na patuloy na nagpapahirap sa pangalan ni Jesus, aming sinusuway at kinakalagan sa buhay ng bawat isa ngayong oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Salamat po. Hallelujah. Thank you for your Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, patuloy po, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. Patuloy po namin idinadalangin, Lord, ang aming mga kapatid, Lord. Una sa lahat, ang mga kapatid namin na hindi po namin kasama, anuman, Lord, ang kanila pong kalagayan, nasan man sila, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy, Lord, na dalangin namin, pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng burning desire, Panginoon. Bagamat ganito po, Panginoon, ang sitwasyon, ganito ang panahon, masumpungan sa mga puso ng bawat isa, Lord, na nananabik sa iyo. Makasama namin, Panginoon, sa lugar na ito. Sama-sama kami magpuri. Sama-sama kami, O Lord. Hallelujah, tumawag sa iyo. Ngayon din, Lord, itinatas ko po sa panalangin, Panginoon. Una sa lahat, O Lord, ang aming pong magulang, ang Tatay Efren, Panginoon. Patuloy at patuloy kaming humihingi sa iyo, Panginoon, ng kalakasan para sa kanyang pisikal na katawan. Gawin mo pong mabilis, gawin mo pong madali, Panginoon, ang kanya pong recovery sa kanya pong karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo po siyang samahan, kanya pong mga anak, Lord. Patuloy, Lord, na kayo po ang magbigay. Hindi lamang kaaliwan, kundi pa naman, Panginoon, ang provision, Panginoon, upang patuloy, Lord, hallelujah, na masustain, Panginoon, ang gamutan ng aming magulang. Ang mag-asawa, Panginoon, ng aming kapatid, ang Brother Ramil at Sister Eileen na nasa ibang lugar, patuloy po namin itinatas sa iyo, 10 ng kanilang mga anak, Panginoon, pagpalain mo sila, lagi mo silang samahan, ingatan mo sila sa lugar na kanilang kinaroroonan, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat, O Diyos, ng pamilya, Panginoon, ng Apong Efren, Panginoon. Maging ang Sister Annie, Panginoon, tinatas ko po sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo ingatan ang mag-asawang ito. Kabuuan sa pamilya ng aming magulang, ang Apong Tatat, Panginoon, pagpalain mo. Ngayon din, itinatas ko po sa iyo, Panginoon, ng aming kapatid, ang Kuya Roger, Panginoon, na nunood sa Facebook. Nakikita mo, Lord, ang kanya pong kalagayan, ang kanya pong karamdaman, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, sa iyo pong kapangyarihan, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. Hallelujah.
na kung nanaisin mo, Lord, na ibigay ang kagalingan, Lord. Hallelujah. Ito po, Lord, ay mangyayari sa kanyang buhay. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Ngayon din naman, Lord, itinatas ko rin po sa panalangin, Panginoon, ang magulang na aming kapatid, Sister Rhoda. Sa kanya po, Panginoon, dialysis session. Patuloy po namin, Panginoon, idinadalangin, Lord. Magbukas ka, Panginoon, ng provision. Suplayan mo, Panginoon, ang aming kapatid, kanyang magulang, Panginoon. Hallelujah. Ng pagpapala, ng blessing, Panginoon. Para sa kanya pong gamutan. Ngayon din, Lord, bubukas po kami, Panginoon. Hallelujah. Ng pagkakataon sa buhay ng aming magulang, Panginoon. Na hinihingi po namin, Lord, ng kagalingan, Panginoon, sa kanya pong buhay. Alam po namin, Lord, na walang imposible sa iyo. Hallelujah. Ngayon din naman, Lord, patuloy po, Panginoon, tinatas po sa iyo sa panalangin ng lahat, O Diyos, ng aming po mga magulang sa lugaring ito, ng aming po Pastor Laksa, Panginoon, sa po na kanyang pamilya. Patuloy, Lord, na salamat sapagkat patuloy po namin sila nakakasama. Nagiging pagpapala ang kanilang pong presensya sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat, Lord, sa gabay at higit sa lahat, pagpapalakas, Panginoon, ng kanilang pong physical na katawan. Ngayon din, Lord, dalangin ko rin po si Mama Ja, Panginoon. Salamat po. Kapagkat patuloy na pinalalakas mo ang kanyang pong katawan. Hallelujah. Patuloy na nakikita po namin siya, Panginoon. Hallelujah. Isa rin siyang kalakasan sa bawat isa sa amin. Ngayon din naman, Lord, tinatas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang Nanay Luring. Salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa kanyang tuhod, Panginoon. Salamat at nakasama namin siya, Panginoon, ngayong araw na ito. Hallelujah. Ngayon din, Lord, dalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aming magulang, Lord. Hallelujah. O Diyos, hallelujah. Ang magulang po, Panginoon, ng aming kamanggagawa, Pastor Enrico, Panginoon. Nakalimutan ko man, O Diyos, sa kanya pong pangalan, Lord. Kasama po namin siya ngayon. Pagpalain mo siya, palakasin mo ang kanyang katawan, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, samahan mo siya araw-araw sa kanyang buhay. Nasawa po, Panginoon. Hallelujah, ng aming magulang at tayoyong, Panginoon. Hallelujah. Yun din naman, Lord, tinatas ko po sa panalangin, Panginoon. Hallelujah. Ng Tatay Rene, Panginoon. Patuloy na kayo po ang magbigay din sa kanya ng lakas ng kanyang po katawan. Samahan mo po siya sa kanyang araw-araw, Panginoon, na paghahanap buhay. Ilayo mo siya, Panginoon, sa anumang aksidente, Lord. Ngayon din, Lord, sa lahat po, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, na naghahanap buhay. Ang Brother Ramil, ang kanyang pong grupo, Panginoon, tinatas ko po sa iyo. Patuloy na kayo po, Panginoon, na magpala sa iyong mga anak na ito. Maging kan Pastor Julius, Panginoon, ang kanya pong pagmamaneho, Lord, patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng matalas, Panginoon, na paningin, pakiramdam, at higit sa lahat, Lord, lagi mo siyang samahan, ingatan mo siya saan man siya pumaroon, Panginoon. Hallelujah. Lahat po sa amin, Lord, sa lugar po na ito, idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na ibigay mo, Lord, hallelujah, ang iyong pong masaganang pagpapala sa bawat isa. Hindi ko man po mabanggit, Panginoon, ang pangalang isa-isa, Panginoon, ng aking mga kapatid. Nakikita mo, Panginoon, ang aming po mga kalalagayan, Lord. Sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng kagalingan, right now, in the name of Jesus, we declare healing upon healing in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sino ang nangangailangan ng blessing, we declare blessing upon blessing. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Lord, idinadalangin po namin, Panginoon, Lord, ang nalalapit po, Panginoon, na anibersaryo ng iyong pong gawain sa lugar na ito.
Ngayon pa lamang, Panginoon Lord, na ang namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ang katagumpayan, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa. Patuloy, pagkaisahin mo kami, Lord. Hallelujah. Higit sa lahat, ang pagmamahalan, Panginoon, ay laging sumaamin. Salamat po sa iyo. I-provide mo, Panginoon, na lahat ng amin po mga pangangailangan. Mga gagamitin, Lord, sa amin pong nalalapit, Panginoon, na anibersaryo sa iyo pong gawain sa lugar na ito. Salamat po. Minsan pa, Lord, tunay na wala pong katapat na salita, Panginoon, ang kayang sambitin ng aming mga labi sa oras na ito. Kundi, Panginoon, ang maibigay po sa inyo ang pinakamataas na papuri. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, hallelujah, you're the Alpha and Omega. Ang umpisa at ang wakas, Panginoon, ay nasa sa iyo. Kayo po, Panginoon, ang may-ari ng langit at lupa. Kaya naman sa oras po na ito, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pasasalamat at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa gabay at patnubay ng Banal na Santong Espiritu. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid, at sa hindi maubos sa kayamanan ng Diyos, ang pagpapala ay masahin natin na tanggapin natin ngayong oras na ito. Ang gabay ng Panginoon ay sumaating lahat, ngayon at kailanman. Amen at amen.